Sa ibang balita, pagpapaunlad naman ng local businesses at micro, small and medium enterprises o MSMEs ang ilan lamang sa mga tututukang paunlarin ng Department of Trade and Industry base sa kanilang pondo para sa taong 2027. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono si Kate Renya. Kate? Greg, sumalang na ang Department of Trade and Industry sa pagdinig ng Kamara upang ipaliwanag ang kanilang mga programang paglalaanan ng pondo para sa susunod na taon. Nakitaan ng Department of Trade and Industry o DTI ng pagtaas ang Philippine export nito lamang mga nakalipas na 6 na buwan. Sa pinakahuling tala nitong June 2026, pumalo ng 24.1% ang pag-export ng Filipino products sa global market. Bukod sa technical industry, partikular na tinatangkilik ng ibang bansa ang produktong pang-agrikultura ng Pilipinas. Nasa 34.4% ang itinaas ng pag-export ng mga nyug, habang patuloy rin ang pagtaas ng saging, pinya, ube at kalamansi na tiyak nakakatulong sa mga magsasaka at kanilang komunidad na kinabibilangan. Kaya upang mapanatili ang ganitong proyekto, layong dagdagan ng pondo ng kagawaran ng international marketing. Nasa 100 million pesos ang kanilang proposed budget para sa proyektong ito na target mapalawak ang partisipasyon ng mga local businesses at MSMEs sa mga international trade shows. Malaki po ang potential natin sa global space. So we need to join more trade shows or we need to have more market access for these products. Growth of investment does not only provide income for our country but high-paying jobs for our people, so our people can stay here and be home with family. Samantala, upang tugunan ang kahirapan ng bansa o sa bansa, kasalukuyang may nakalaan na 2 billion pesos ang DTI para sa kanilang programang Women's Enterprise Fund. Sa pamamagitan ng pag-loan mula 30,000 hanggang 20 milyong piso, maaaring makapagpatayo ang isang kababaihan ng kanyang negosyo kahit pa nasa bahay lamang upang makatulong sa pamilya, lalo kung ang padre de pamilya lamang ang kanilang source of income. Because of this double income, there's better education, better quality of life. Pwede na silang lumabas pag weekend, they can eat out, or they can also mag-vacation. Importante rin for them to eat out because tataas din yung mga sales ng indirect investments, which will also provide the jobs. And this will also strengthen the local tourism. So we need to encourage double income in the family. 1 bilyong piso naman ang inilaan para sa Youth Enterprise Fund na maaaring ilo ng mga kabataan sa DTI SB Corp bilang puhunan. Maaari silang manghiram ng 30,000 hanggang 500,000 piso na walang collateral at 1-year no payment of principal interest. Mayroon naman 12 billion pesos na nakalaan ng kagawaran para sa kanilang loan programs. Kabilang na rin dito ang Export Business Expansion Funds, MSME Business Fund, OFW Negosyo Fund na target matulungan ng mga apektado ng Middle East crisis at e-transport loan program para sa mga tsuper na nais lumipat ng electric public vehicle. Pero nananawagan pa rin ang DTI na madagdagan pa ang kanilang pondo sa programang ito para mabigyan ang maraming Pilipino ng trabaho. Greg, kasulukuyan pa rin nakasalang ang Department of Trade and Industry para nga ipaliwanag nila o i-depensa ang kanilang budget para sa fiscal year 2027. Kasabay rin nito ang interpolation mula sa mga mambabatas kung saan dito nila maaaring ipahatid ang kanilang concern sa bawat programa ng kagawaran. Mula rito sa Kamara, balik mo na sa inyo, Greg. Maraming salamat, Kate Renya.